Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na nagsalita na, buhaya timbog na, biglaan to, nahuli, gumapang na. Yan mga kababayan, at ito pa, pinipilit na umamin. Lagot ang Kongreso ngayon. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin dalawa po sa mga kilalang congressman mga kababayan ang naglabas ng kanilang opinion, konklusyon patungkol po dito sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kahit na, di ba? Itong sinasabi natin, kahit na po naglabas na po ng COA report na unmodified opinion, no? Yung resulta, ibig sabihin mga kababayan is maganda po, no? Ang kinalabasan ng naging report or sisiyasat ng COA dyan po sa Office of the Vice President at saka Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte. So, bibigyan po natin ng reaction yan mga kababayan. Yan po yung sinasabi kong talagang pinipilit nila na umamin, no? Na umamin po itong mga taong ito kahit hindi naman nag-i-exist. Dahil nga po confidential, no? So, ito mga kababayan, simulan na po natin. Dito po kay Congressman Zia Adjong. Ito po ang kanyang statement mga kababayan. Bigyan po natin ng reaction to. Yan po si Congressman Zia Adjong. Ito po ang sabi niya mga kababayan. The PSA recently informed us that our new friends, Mr. Cocoy Villamin, Milky Sikuya, and Miss Alice Crescencio, are also all non-existent. Wala silang records. Yan mga kababayan. Nagtataka pa. Nagtataka pa po itong si Congressman Zia Adjong, no? Hindi ba alam, no? Kahit nga tayo, ordinaryong Pilipino, no? Walang pakialam sa mga ganyan-ganyan. Pero naiintindihan po natin kung bakit hindi po talaga yan mag-i-exist, no? Kasi ang ginamitan po niyan mga kababayan, confidential, no? Di mo talaga mahahanap yan kasi it is confidential, mga kababayan. Yung mga pangalan yan is confidential. Hindi ba pumapasok sa utak ng mga congressman na to? Yung tinatawag na confidential, ibig sabihin po hindi po pwedeng i-disclose, no? Ipaalam sa publiko yan kasi delikado. Hindi po ba alam ni Congressman Zia Adjong? Eto na lang, eto. Ganito ang gawin natin, no? Kung tayo lang talagang nasusunod, talagang matatapos agad to, no? Ganito po ang gawin ninyo, Congressman Zia Adjong, no? Humingi rin kayo ng resibo doon sa confidential fund ng presidente, ni President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, kung may mga pangalan doon na hindi nag-i-exist, no? Yung confidential doon talaga sa grounds ginamit, yung mga undercover, di ba? Yung mga kung ano pang ginagamitan na confidential, no? Humingi po kayo, no? Para matapos na po ito. Kung tayo lang ang masusunod, humingi po kayo doon ng resibo na may mga pangalan po ng mga agent na yan. Or kung sino pang pulano yan, di ba? Ngayon, i-verify din po ninyo sa PSA kung mga nag-i-exist ba yung mga taong yon. Kasi kapag hindi, mga kababayan, it is the nature, no, of confidential fund to be confidential. Hirap namang umintindi, no? Ordinaryong Pilipino, naiintindihan na yung word na confidential, Pero itong si Congressman Zia Adjong, wala talaga. Gusto nyo talagang makilala itong si Cocoy Villamin, Milky Sikuya, and Alice Crescencio. Yan pala mga pangalan na yan, tingnan nyo, yung mga makaluma na.
Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Dito po sa naging komento natin at dito sa naging pahayag ni Congressman Zia Adyong na gusto niya talagang makita personal itong mga taong ito, no, na pinaggamitan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Dahil nga po napapahiya na sila, dahil ang ano po ng COA is modified opinion, di ba? Ngayon, unmodified opinion, no? Yan mga kababayan. So, sa kanila, pahiya na sila, dyan pa lang sa report na yan. So, bumabawi sila dito sa mga pirma-pirma. Ito pang isa pang tonggrista, mga kababayan, no? Si Representative Luestro. Ito naman po ang kanyang statement, mga kababayan. Sabi niya po, ang iisang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay. Piniki lamang ang mga ito, yung mga resibo po, upang maipamukha lamang na ginasta. Ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Yan mga kababayan, yan po ang conclusion ni Luestro. Naku po, matinding pagkabangag nito. Isipin mo, mga karibin natin, gagawa po sila ng batas coming from their conclusion. Dapat po patunayan po ninyo kasi kayo naman po, no? Nasa inyo po ang burden of proof, kumbaga. Kasi sinasabi niya dito na ginasta upang magamit sa ang pondong ito sa ibang kagagamitan or sa pansariling interes. Yan. Kung talagang may pansariling interes, Representative Luestro, can you give us example or proof na talagang ginasta yan ng pansariling interes? Kasi po mga kababayan, eto, mismong mga kababayan natin po ang naglalabas na mukhang kayo pong mga congressman ang gumagasta ng pondo ng ating bayan na pansariling interes. Biruin nyo, magkano lang po ang sinisweldo ng isang congressman, pero, di ba? Yung iba, ito si Luestro, nakita natin, no? Ipinakita po ng ating mga kababayan na grabe rin pala mga kagamitan nito. Milyones din pala. Like for example, Stella Kimbo, mga kababayan. Yung representative ng Marikina, di ba? Biruin mo, meron pang artistang sasakyan, mahal po yan. Yung mga damit, yung mga sapatos, yung mga relo, yung mga hikaw, kung ano-ano pa, di ba? Abante, yung belt, sapatos, sasakyan, marami pa pong iba. Which is, yan po ang totoong, mga kababayan, totoong proof, no? Na kayong mga tonggrista, kayo po ang gumagamit ng pera ng bayan sa pansariling interest ninyo. Di ba? It is the real proof. Yung lifestyle ninyo. Lifestyle check nga. Kung sino ba talaga ang gumagamit ng pera ng kaban or kaban ng bayan para sa pansariling interest. Yan mga kababayan. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto na. No? Panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. First Lady Lisa Marcos, ipinagyayabang raw di umano nito na kayang-kaya daw niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo upang wag lang ituloy ang binabalak nilang rally bilang pagkontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumalat di umano ang usapin ito sa naganap na Malacanang Fellowship. Ito'y ayon sa mga certified DDS at sa di umano kanilang mga resources, kung saan ang bisita sa naging fellowship ay nasa higit 200 kongresista. Kasama raw dito ang Speaker of the House. Totoo kaya ito mga kapanig?
ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapanig, matapos ang paghahain ng pangalawang impeachment complaint laban kay BP Sara ng Bayan Party List, sakto naman daw ito na nakipagpulong ang mga kongresista kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communication Office, layo ng pagpupulong ang isang fellowship sa pagitan Office of the President at membro ng Kamara. Matagal na di umano itong tinatakda ang pagpupulong na ito. Sa fellowship na ito na pag-uusapan daw di umano na babayaran o susuhulan ang INC o buong iglesia ni First Lady Lisa para di umano'y walang rally ang magaganap at para di umano may pakita ang kanilang pagpanig na wag i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi di umano pumayag dito ang mga membro ng INC at pinabulaanan na tila nasusuhulan umano ang kanilang religious group. Kanilang pinatunayan na hindi nadadaan sa pera ang pagsuporta sa kaunlaran at kapayapaan para sa maraming Pilipino. Ayon nga sa mga kilalang political blogger and commentator na certified DDS supporters, and I quote, bastos at walang galang itong palaka. Kaya daw niyang bayaran ng pera ang INC para tumahimik. Kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo INC para huwag nang ituloy ang natatakdang rally versus impeachment. Wow! Heavy naman Chang Lisa. And this true misses ng presidente. Parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa iglesia. Ano? Naliliitan ka sa INC, madam? Overheard. Overtime ngayon ang state control news agencies and framing the INC rally as INC support for BBM and natin support for BP. In fact, may directive pa na i-post sa lahat ng SOCMED page nila nationwide that the said INC rally is pro-BBM move. It won't be surprising if he or his representative will be there to make it look like it. Now, there's what I think really happened. I think INC is unhappy with the impeachment and are genuinely concerned with the many problems of our country and facing. I also think they are unhappy with how the BP and Representative Marcoleta are being disrespected by some obviously corrupted politician aligned with you know who. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, malabo iyon. INC ako, mayaman kami, hindi kami bayaran. Lalo ang executive minister, hindi papayag, never in her dream. Sa puntong ito, di na po kailangan ng INC ng pera. Kung kailangan nila ay good governance na may accountability at integridad para sa mamamayang Pilipino. Well, congrats sa kanila kung mabibili nilang dignidad ng INC. Sa pagkakaalam ko, may makikilahok pang isang religion para sumali sa malawakang rally. Ang yabang ni Lisa, akala niya mabibili niya ang lahat. Palibhasa, nakaranas ng kahirapan at ng makatikim ng ginhawa. Sumobra naman. Ang dami nga niyang pera. Hindi niya mapaganda ang mukha niya at yung mga ngipin nila, ang mga anak niya. Sorry, nakakapikon kasi. Akala mo pinaghihirapan nila ang kanilang ginagasta. Reaction ngayon, itong pinaka-latest na post ni Mr. J. Sonsa. 11 minutes ago, itong post niya ito. Title is, Bobo na, Tanji pa. So, sino ang tinawag niyang Tanji at saka Ob-Ob? Ito, basahin ko. Kung hindi ba naman Tanji at kalahati, si Manila District 6, Representative Joel Chua, at ang mga bumubuo ng House Committee on Good Government and Public Accountability, saan ka nakakita na ipapahanap mo sa Philippine Statistics Authority ang birth certificate, okay? Ano yan? Birth certificate, marriage certificate ng mga nom de guerre or alias ng mga confidential and intelligence operatives and assets. Malamang at sa hindi, walang kaalam-alam itong mga bobong congressmen
kung papaano magpatakbo ng kampanya ng gobyerno laban sa mga communist terrorist group, CPP, NP, NDF, o sila mismo ay kabahagi ng kalaban ng pamahalaan o ginagamit ng CPP, NP, NDF na nakapasok na sa Kongreso. So yan mga kabayan, maybe no, talaga tama yung sinasabi nga hindi nila alam kung paano ang kalakaran pagdating po dyan sa executive branch, no? Dyan sa mga confidential fund na yan. Kasi nga po, ang mga congressman naman mga kabayan ay nasa legislative po sila, legislative branch, no? Paggawa po ng batas ang kanilang expertise kung mga expert man sila, di ba? At ito naman pong nasa executive, ang expertise naman po nito ay how, di ba? How to implement yung mga batas na ginagawa ng mga hinayutak na ito. Di ba? So, nag-i-execute po sila. At may sarili rin po silang mandato. May kanya-kanya, ang gusto ko lang iparating sa inyong lahat, no? Gusto lang i-point out, may kanya-kanya po silang mandato. No? Legislative, dyan kayo, magtrabaho kayo, gumawa kayo ng batas, implement natin. Executive, dito talagang ano talaga dito, gamit talagang di ba? Physical execution di ba? Kung ano yung mga batas at kung ano-ano pang pwedeng gawin ng isang executive branch, di ba mga kabayan? Kaya nga po, nagtataka tayo dito po kay kay Chua at saka ito kaya Congressman Adyong at ito pang si Representative Luestro, no? Bakit hindi nila maintindihan, no? Na ang pondong ito ay for confidential, ba? Ibig sabihin, hindi po talaga pwedeng i-disclose kasi magkakaroon po, no? Kapag ito nasimulan, na ipaalam sa publiko, mga kababayan, magkakaroon po ng pagkakataon, no? Yung mga kalaban natin sa gobyerno, diba? Alam naman natin, hindi naman lingid sa ating kaalaman na meron po silang kasamahan dyan sa Kongreso. Kapag yan po ay dinisclose dyan sa kamera, publicly, wala na. Tapos na ang maliligayang araw ng ating mga magigiting, no? Na mga undercovers, asset, mga kababayan ng ating gobyerno. Kasi malalaman po yun ng ganito pala ang proseso. Kahit nga po yung proseso ng pagkuha ng mga kababayan, no? Pagkuha ng confidential fund sa bangko, talagang diniscuss pa nila. Which is napaka sensitive po niyan. Kasi anong mali natin in the long run, di ba? May may hint na itong mga makakaliwang grupo, no? Someday, di ba? Sooner or later gawin po nila 'yon. Kunin po nila yung abangan nila, di ba? Yun po yung sinasabi nating delikado. Delikado po ito para sa gobyerno. Dihado po ang gobyerno sa investigasyon ito. Kung nakikita lamang po ng mga mambabatas na ito. Kaso ang nakikita ko po ay mukhang mga bulag, no? At bingi. At maybe some of them, hindi nga some talagang nakikita natin sila talaga. Confirm, di ba? Na mga supporters ng mga kakaliwa, di ba? Tingnan mo naman yung mga nag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. No? Sa mukha pa lang at kikilatisin mo at nakilatis na talaga ng taong bayan. No? Yung iba nga sa kanila convicted na dahil po yan sa kanilang pagtatrabaho doon sa kabilang bundok, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.